24. Vincent POV. Marahan kong tiningnan ang buong paligid. Lahat ng tao ay masayang nagkwekwentuhan at nagkakasiyahan. Happy birthday, Mr. President! Kaliwat ka ng pagbati sa akin ng mga tao roon. I smiled at them. Hindi ko naman talaga birthday ngayon and only a few people know about it, including my wife, Celeste. Inikot kong paningin ko sa paligid. Hinanap ko pa rin siya. To be honest, I do not know kung si Celeste ba talaga si Rome. Hindi ko alam kung magaling siyang magtago or masyado kong pinapaasa ang sarili ko na buhay si Celeste dahil magkamukha sila. I did wanna start over and just forget about everything. Pero Celeste was my life. Ilang taong umikot ang mundo ko sa kanya. She was my everything. Pinilit kong galitin si Rome nung gabing yun, hoping that she will just tell me that she don't want me around Selena. Na siyang asawa ko pero hindi. So that's why I decided to fire her. Kung hindi lang din siya si Celeste, I don't want her around me. She reminds me a lot about my wife. Happy birthday to the most handsome man for me! Nilingon ko si Selena na nakangiti sa akin ng malawak. She's wearing a red gown. Hinabad nito ang suot na maskara at lumapit sa akin para bumeso. Ako lang ang tangi hindi nakamaskara sa masquerade ball na ito. Salamat, Selena. Sabi ko sa kanya. Thank you for coming tonight. Pagpuri ko sa kanya. Mukha naman akong mabait, diba? Nagpeke siya ng tawa. I forgot. How would you know that? Ginagamit mo lang naman ako all along and your attention and love is just for my sister. Selena, pasensya na. You should know, hindi iisa si Rome and Celeste. Sinusubukan kong paniwalaan iyon. Alam kong sinusubukan mo, Vincent. Sabi niya. Anyway, let's have fun. It's your birthday after all. Grabe! Bagay na bagay talaga ang First Lady at Presidente. Napalingon kami sa nagsalita. Si Francis pala. What are you doing here? Galit kong tanong dito. Vincent, pare, ilang taon nang nakalipas simula nung nangyari? Sabi nito sa akin, pero mas gusto kong pilipitin ang leeg niya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa kanya. Malis ka dito. I didn't know that she's your wife. Isa pa, matagal nang wala si Celeste kaya let's forget about this. Huwag kang maglakas loob na gamitin ang pangalan ng asawa ko. Vincent, please stop. Pilit akong pinapakalma ni Selena. Pero hindi ako huminto dahil sa pagbabawal niya sa akin kung hindi dahil sa nakita kong pumasok ng main door. Tila huminto ang mga tao sa paligid habang nakatingin ako sa kanyang nakatayo sa pintuan. Dahan-dahan niyang sinuot ang puti niyang maskara. Pero kahit sinong daanan niya ay napapalingon sa kanya. Nakasuot siya ng puting kumikinang na gown. Lumingalinga siya sa paligid at nang magtamang paningin namin ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin at humakbang palayo. Of course, sabi ni Selena. You only stop for Celeste or that woman. Sinong women? Francis asked. Pero hindi ko siya inintindi at nagsimulang maglakad para maabutan si Rome. Napakabilis niyang kumilos at makihalubilo sa mga tao pero determinado akong malaman kung bakit siya pumunta ngayon. Mas binilisan ko pang paglakad at nang makita ko siya ay mabilis kong hinatak ang braso niya kaya napaharap siya sa akin. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha niya nang gawin ko iyon. Sa halip ay sinalubong ako ng malamig niyang tingin na hindi na itatago ng maskara niya. What are you doing here? Tanong ko. It's none of your business. Just enjoy the party, Mr. President. Sabi niya at akmang tatalikuran ako pero hindi ko siya hinayaan. I already fired you last week. Wala ka tapos ngayon ka lang nagpakita sa party ko. Huminga siya ng malalim na parabang ubus na ang pasensya niya sa akin. Mr. President, please, huwag kang sumabay. She said, we will talk pero
Hindi ngayon. Tungkol saan? Vincent, please! She called me by my first name at tila may tinitignan sa taas. Damn it! Are you trying to kill yourself? Or are you trying to kill me? Mas na-confuse ako sa sinabi niya. Wala kang sensed. Are you? Galit na sabi niya pero nagulat ako nang nawalang pasensya niyang tinanggal ang suot niyang mask at mabilis akong iniyoko. And the next thing I knew ay may pumutok na baril. Mabilis akong nag-angat ng tingin kaya namamangha akong tiningnan ng mabilis niyang paghugot ng baril sa hita niya. At pinaputukan ng lalaking iyon na mabilis na nakaiwas at tumakbo. Nakatagilid siya sa akin. Hinabol naman ng magkakasunod na bala ni Rome yung lalaki kaya mabilis siyang tumalikod sa amin at tumakbo para habulin yun. Rome! I called her pero tila hindi niya ako narinig. Draven and Zaya came quickly to me. Mr. President, kailangan namin kayong protektahan. Sabi ni Draven na halos kalad ka rin ako. Sumunod ka sa amin. Sabi ni Zaya. Teka, nababaliw ko na ba? Nasa labas si Rome. Babae siya. And she's our captain. She's better than any one of us. She's going after these people to make you safe. So please, Mr. President, huwag mong sayangin ang ginagawa ng kapitan namin para sa'yo. Dahan-dahan akong tumango at sasama na sa kanila nang makarinig kami ng panibagong sunod-sunod na putok ng baril. Nagkagulo na ang lahat. Lahat ng mga guards sa event ay sinusubukang ilabas at protektahan ng mga panauhin. Kinabahan ako nang biglang tumahimik at narinig ko ang pag-beep ng radyo ni Draven. We got the suspect! Boses ni Yuki yun. Damn yes! Zaya said. Nakahinga ko ng maluwag. Requesting for immediate backup. Captain Rome is down. I repeat, the captain is down. Parang binuhusan ako ng malimig na tubig habang pinapakinggan ko si Yuki at ang mabilis na pagtakbo palabas si Zaya. Sinundan ko siya ng tingin to finally see the drops of blood on the floor. Akala ko, nag-miss yung baril sa akin. He did miss his shot on me. But he got her. Yuki POV. Rome! Stop! Sigaw ko sa mic na alam kong paraan para marinig niya ako. She's running after the gunman. Walter said she was shot. May tama na siya sa balikat kaya baka makaapekto yun sa pagbaril niya. Tumakbo na rin ako sa lugar kung nasaan siya, hoping to catch up on her. Captain Rome! I called her pero tanging malalim na paghinga lang ang naririnig ko. She is still chasing him. Mas binilisan ko ang pagtakbo pero napahinto ako nang marinig kong sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis kong hinanap kung nasaan iyon and was glad to see na the gunman down and Rome standing up, taking his gun from him. Binaril siya ni Rome sa paa. Hindi pa ako masyadong nakakalapit sa kanila nang makarinig ako ng isa pang putok ng baril na mabilis na nagpatumba kay Rome. Halos lumabas ang puso ko. I want to run to her pero kailangan kong mahanap kung sino ang nagpaputok dahil papatayin talaga siya nito. Well, Luke was back from death, only to die again. Narinig ko yung boses ng lalaki at tuluyan na siyang lumabas sa kung saan at papalapit kay Rome. Nakatingin sa kanya si Rome ng diretso. Mabilis kong nilabas ang baril ko at itinutok ito doon sa lalaki. Pero nahihirapan akong bastang bumaril dahil naglalakad ito. This is not my expertise pero I know how to shoot. I thought you really died years ago pero tignan mo naman, nagbabalik ka pa rin. I don't know what you are talking about. Ramdam kong sakit sa pananalita ng kapitan namin. I do have feelings for her pero tinurn down niya agad ako. Gusto ko siyang tanungin. Gusto kong malaman kung bakit hindi siya makatingin sa akin gaya ng pagtingin ko sa kanya. Liar! Hindi mo ako kilala. Pagkatapos yung sirain ni Vincent ang pagkatao ko, galit na galit ito. Well, let me tell you in case nakalimutan mo. Ako to, si Francis. Hindi kita kilala. Sagot ni Rome. I am going to kill you both. Uunahan ko na kayo bago pa ako maunahan ng iba. I will kill you again and this time, sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay. Hindi ko maintindihan bakit galit na galit ang lalaking yun. They might have the same face pero
Iba si Rome sa Celeste na ikinikwento ng lahat. Make sure you aim right. Because if you missed, I'll kill you myself. Nangihina na pero naagawa pa rin niyang magyabang nitong si Rome. Gusto ko siyang pagalitan pero nagpo-focus ako sa pag-asintado sa lalaking to. Die, he said at itinutok na ang baril kay Rome at doon ko nakuha ang tsansa ko. Isang beses ko siyang binaril sa braso para mabitawan niyang baril at isa sa paa para di siya makatakas. Mabilis akong tumakbo sa pwesto nila at isinaksak ang gamot na pampatulog na iyon sa lalaking nagpakilala na Francis. Captain! I called her. She's wearing a white gown kaya halos panghinaan ako ng loob na parang pula na iyon ngayon. Hawak niya ang tama niya sa tiyan at patuloy ding dumudugo ang tama niya sa braso. Lumuhod ako sa harap niya. Yeah! I shouted nung makita kong pipikit siya. Yuki! She called me at mahinang umiti. Nice shot! Hindi ko napigilan ang sariling luha ko. You're so weird! Sabi ko. Mahina siyang tumawa. Stay awake please. Mahina siyang tumango pero kabang-kaba ako dahil alam kong pipikit siya at kapag nagkataon na mangyari yun, maaaring hindi na siya gumising pa. Mabilis kong ginamit ang comms namin. We got the suspect, sabi ko sa nanginginig na boses. Damn, yes! Narinig kong sabi ni Zia sa kabilang linya. Napalingon ako nang umubo si Rome this time na may kasama na yung dugo. Requesting for immediate backup. Captain Rome is down. I repeat, Captain Rome is down. Rome, please stay with me. She's half awake. Why would you catch a bullet for that president? Umiling ito. Hinang-hina na siya. He's not just the president. She said weakly bago mabilis na pumikit. Nataranta ako pero laking pasalamat ko nang dumating si Zia. Mabilis kong binuhat si Captain Rome. Mabilis akong sinalubong ng iba ko pang katim para mabilis naming madalang kapitan namin sa ospital. I am pretty sure Rome still have heartbeat nang ilapag ko siya sa stretcher at itakbo siya sa loob ng operating room. 3 oras nang nakalipas. Hindi ko na maintindihan ang lahat ng nangyayari. Pati ang paghahanap ng dugo hindi ko magawa kaya si Walter ang nag-asikaso nun. Nakaupo lang kaming 3 sa labas ng operating room. Walang sino man ang pwedeng pumasok na ipabukod sa amin dahil yun ang protocol namin. Pero laking gulat ko nang may magdatingang mga sundalo. Mabilis silang humilera sa gilid ng operating room. Humarang naman kaming 3 nila Zia sa pintuan ng operating room. Kasalukuyang inooperahan ng ating kapitan dahil sa tama ng bala ng baril. Please leave. Sabi ni Draven. Pero tila hindi kami narinig ng mga sundalo at maya-maya lang ay nakita ko ng papalapit ng mga tao. Si Ryan na head ng PSG, si Pam, si Walter at ang presidente ng bansa, President Vincent. Hindi na siya nakasuot at tanging puting polo niya na lang ang suot niya na nakatiklop ang sleeves hanggang siko niya. May bulak at tape ang kaliwang braso niya na animo in-injectionan siya. Nung makalapit si Ryan ay wala kaming nagawa kundi ang tutukan sila ng baril. Pero mas nagulat kami nang lahat ng sundalo doon ay tutukan kami din ng baril. Ace Team, we will take it from here. Kakatanggap lang namin ng utos ng general nyo. Hindi kami maniniwala sa'yo. Yan ang kapitan namin sa loob. Matigas kong sabi. Ilang segundo akong nakipaglaban ng titigan sa kanila. Bago niya nilabas ang isang papel na hindi ko maintindihan pero may pangalan ni Rome at impormasyon tungkol sa kanyang dugo. What the hell is this? Nagawa mo bang kailangan, Walter? I asked him. Iyon ang pinadala sa akin ng doktor upang kunin. Sabi ni Walter. Kumunot ang noo ko pero nagulat ako nang tutukan ako ni Ryan ng baril. Lieutenant Yuki Silianaw, lumayo ka sa pintong yan. Hindi kami magdadalawang isip na bumaril para masiguradong kaligtasan ni Madam President. Ano? Step away from the operating room of Mrs. Celeste Madeline Grayson, ang asawa ng Pangulo, sabi ni Ryan. I am not getting you. Lumapit si Vincent sa akin. Sa Tagalog, dumistansya ka sa asawa ko. Natapos na nga ang pagpapanggap ni Celeste. Alam na ng lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Ano ang magiging epekto nito sa Ace Team? Paano niya ito ipapaliwanag sa lahat? Abangan
sa mga susunod na kabanata.